good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Alright mga ka-trouble, ngayong araw bibigyan kayo ng update about sa LA Lakers sa kanilang naging laro ngayong araw kontra sa Minnesota Timberwolves at balita na rin sa mga nangyaring laro nila ng mga nakaraang araw. So inauna natin ang balita dito po sa laro nila ngayon. Dito po sa Minnesota Timberwolves at sa kasamang palad nalasap na ng Lakers ang kanilang ika-4 na sunod na talo. Ito po sa kamay ng Minnesota Timberwolves na talagang napakalakas. Kasi talagang sila po ang nanguna ngayon sa team standing. Kung titignan po natin, ang Minnesota po ngayon ay meron ng 21 wins and 6 losses. Kasunod dito ang Thunder with 18 and 8 losses. At ang defending champion ng Nuggets ay 19 and 10. Kings meron siyang 16 and 10. Clippers ngayon ay mainit na with 17 wins and 11 losses. Dallas 16 and 11. Pelicans 7 and 12. 13-12 sa Rockets at 14-13 naman sa Suns. At sa Lakers nga po 15-14 at ang Warriors ay 13 and 14. So ganun po kadikit ngayon ang labanan dito po sa Western Conference. Ngayon nga po, pag-usapan po natin ang pagkatalo nito ng LA Lakers. Talagang masakit na pagkatalo po ito mga ka-trouble. Ito na nga po ang kanilang ika-4 na sunod na talo mula na magkampiyon sila doon po sa in-season tournament. Kung titignan po natin ang mga laban ng LA Lakers, talagang natambakan po sila dito except po doon po sa naging laro nila sa New York Knicks. So, yung una nilang talo ay nakuha nila sa San Antonio Spurs sa home court ng Spurs mismo sa score na 129-115 na hindi po naglaro doon si Anthony Davis, Cam Reddish at D'Angelo Russell. At pagkatapos naman ng larong yon, makarang araw, tinalo naman sila ng New York Knicks sa 114-109. Medyo dikit na po yung larong yun pero natalo pa rin sila although naglaro po si LeBron at itong si Anthony Davis. Pagdating naman sa Chicago Bulls, natalo sila ulit ng malaking margin, 124-108 sa pangunayan ni DeMar DeRozan with 27 points. Maganda naman pinakita ni LBJ na kumana ng 25 points at 11 rebounds. So natalo pa rin doon ng laro ang Lakers kahit na naglaro si Anthony Davis at LeBron James. Ngayon nga po, ngayong araw sa Timberwolves, sinalo naman sila nito ng 118-111 at sa kasamang palad hindi po nakalaro dito ang kanilang superstar na si LeBron James. So sumandar ang Lakers dito kay Anthony Davis, may 31 points, 8 rebounds at 4 assists. At tinulungan naman siya ni Austin Reeves pa rin na galing off the bench with 20 points at 7 rebounds at 5 assists. At si Rui Hachimura naman na may 18 points. At si D'Angelo Russell ay nagkaroon ng konting spark noon po sa fourth quarter, kumain siya 17 points at 8 assists. Nga sa Timberwolves naman, pinakunahan sila ng kanilang superstar na si Anthony Edwards with 27 points, 7 rebounds at itong si Karl Anthony Towns kumana ng 21 points at si Rudy Gobert po ang naging malaking tulong sa Timberwolves at kumana siya ng 15 points at 13 rebounds at ang mga points siya ay nanggaling po doon po sa fourth quarter nung naghahabol pa ang Los Angeles Lakers. Dahil dito nga po nangunguna ulit ang Minnesota Timberwolves with 22 wins and 8 losses samantalang bumagsak naman dito itong LA Lakers with 15 wins and 14 losses. So sunod ang mga kalaban ng Lakers, itong malakas na OKC Thunder. So after ng number 1 team, makakalaban naman lang ang number 2 team sa West na Oklahoma City Thunder na may Shai Gilgeous-Alexander na ngayon ay mainit at maaring makasama sa MVP discussions. Actually, nangunguna na siya dito or nandun na siya sa top 5 na maaring maging MVP kasama ni Luka Doncic, Joel Embiid, Jokic at si Giannis Antetokounmpo. So ngayon po, nag-slump na po ang Lakers. Kaya hopefully, magkaroon na po ng mga pagbabago dito sa lineup. Tulad ng pagkuha nila kay Zach LaVine sa mga rumors na lumalabas at yung pagkuha nila kay Jordan Clarkson ay malaking tulong po sa Lakers. So babalitaan ko po kayo about sa mga trades na yan sa mga susunod na araw since February 8 or February 9 pa naman sa Philippines ang trade deadline. So next year pa po yung mga ka-trouble at hoping na manalo pang ating LA Lakers. At of course, magumanda pa ang kanilang laro. So kung meron po kayong mga comment, paki-comment lang down below at isa-isahin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.